Magandang araw sa inyo mga kabayan, mga tropa. Isa na namang mainit at interesanting topic ang bibigyan natin ng reaction. Kaya kung mahilig po kayo sa mga politics, content, at tamang-tama po at para sa inyo ang channel na to. Ako nga pala si Kuya Frank at sana po suportahan niyo po yung munting channel na to sa pamamagitan po ng pag-like at pag-subscribe. Huwag niyo na rin po sanang kalimutang i-hit yung notification bell para kapag may bago tayong upload, hindi nyo na kailangan pang hagilapin yung channel na to kung saan na po itong magpa-pop up sa cellphone ninyo. Sabay-sabay po natin panoorin to. Nung nandun pa yung dating staff ko kasi na-assign doon sa MECO, kinukwento niya na meron na silang emergency evacuation plan noon pa in case yung mangyari yung sinasabing invasion. So yung kay General Bronner, tama lang na maganda yung armed forces kasi siyempre, may evacuation plan tayong patutupad. Eh, sino ba magpapatupad noon? Kundi yung may mga equipment at saka may mga capability para sa logistical plan, ano? Para mailikas o at least man lang maprotektahan yung ating mga kababayan doon na OFW. I agree with the statement as well as the proposal of General Bronner. Matagal ko na pong pinopropose yung kahit tabletop exercises ng balikatan, i-rehearse yung possible conflict sa Taiwan Strait. At yung sinabi ni General Bronner is very timely kasi papasok na uli yung bagong balikatan. Yung bagong balikatan kasama ng Australia, Japan, US, and the Philippines. So yung 250,000 na OFW natin, dapat siguro yung rehearsal nun, hindi lang yung Philippine Navy vessels, kung hindi yung mga civilian, commercial vessels na pwedeng tumulong. And I'm referring to yung mga Togo, Buhay, Sulpicio, o kung ano man yung pumalit doon. Gotong, yung mga ganong barko para ma-rehearse na. Kasi from the nearest point would be Kaohsiung. So papunta ng Itbayat, ilang minuto rin yan. O isang oras. O kaya papunta ng Basco. So dapat ito i-rehearse na dahil may tension talaga. And kailangan safe yung ating mga OFW. So tama yung kay General Bronner. Siguro dapat makatulong din ng DOTR, yung mga barko na commercial, dapat makatulong din ng the whole DND para yung pagre-rehearse. Kailangan i-rehearse. Kailangan i-ensayo natin yon. Thank you po. Thank you. Yes, Senator Ping. I think we should learn from the lesson of Dunkirk. Ano, kung napanood nyo yung Dunkirk, di ba? Na-mobilize yung civilian population, yung mga civilian vessels, nag-augment do sa mga military vessels para mag-evacuate ng mga troops from, I think, France, ano? Yun ang nangyari kasi binobomba na ng Germany. Masarap panoorin yung, again, Netflix. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Erwin. Yung message kasi ng AFP, it doesn't mean to say na pag nagsalita yung AFP, gera. Wala naman tayong kalaban-laban doon. What he was just trying to say, parang alerting all other agencies, DMW, DFA. Siyempre, usapang gera yun. Pero it doesn't necessarily mean sana na gets ng China yun. Hindi naman tayo sasali tayo, gigitna tayo. We don't have the force, we don't have the equipment. Ang sinasabi lang ng AFP, now we have to be alert kasi may mga OFWs tayo. Malinaw naman yung mensahe. Mukhang it was just taken out of context o iba yung translation na nakuha ng China. We don't mean war. Attorney Abalos. Klaro naman siguro, no? Malinaw sinabi General Bronner, it's all about evacuation of Filipinos there. So iba na yung pinaghahandaan kasi lamang may mangyari at hindi tayo handa. No? Mas maganda na yon because these are our fellow Filipinos na dapat naman talagang i-evacuate at tulungan natin. Sa Philippine Daily Inquirer. Yesterday, sir, China has announced the arrest of 3 Filipinos for alleged espionage activities sa mainland. What do you make of that arrest and announcement by the Chinese government? I mean, is it believable? Kasi this happened after may mga na-arrest din ng Philippine authorities ng mga alleged Chinese spies. Congressman Tulfo. Senator Ping. Fortunate, at the time when China expanded the definition and coverage of their espionage law, no? Kasi I think this was in December or April of 2022. Medyo mabigat kasi life imprisonment hanggang execution depende sa gravity ng offense, no? In-expand nila, hindi lang national security yung coverage, pati national interest. And ang definition parang alam mo yung kasalanan na mag-rely on spying organizations, mapa-commercial ito, mapa sa national security,
and their agents. No, yun ang bagong definition. Plus yung unauthorized pag-obtain ng mga classified information. So in-expand nila yung coverage, medyo sabi nga ng ang definition nga ng ilang national security officials sa US, naging mas vague pa at nagkaroon pa ng wider discretion yung China government para interpret yung batas nila against espionage. Now, kung mag-speculate tayo na parang ano to, gante, I don't think it is up for us to speculate kasi hindi natin alam yung issues, kulang pa tayo sa information di ba? So, ang magagawa lang ng Philippine government, as we usually do or always do, is to send whatever legal assistance and whatever assistance we can give to the 3 Filipinos na I suppose right now are under detention. At hindi natin alam kung anong extent o gravity ng kanilang espionage activities na sinacharge sa kanila. Sabi ko nga, dahil masyadong mataas na yung penalty, imagine from life imprisonment hanggang execution. No, God forbid. Thank you. Thank you. Any more answers? Yes, Congressman Erwin. Yesterday I was going around, may mga kausap ko mga kabayan natin, kumain ako sa karinderya, tapos kausap ko yung barbero ko yesterday. Common sabi nila, yung explanation, gumaganti lang ho yan China dahil may mga hinuli po tayo ng mga Chinese nationals, ng mga nakaraang buwan, ilan na po yung nahuhuli natin. Itong mga ito, gumaganti lang po siguro. Gusto lang tayong turuan ng leksyon. So, the people know, our people know, na pasakarin nila, parang, gumaganti lang itong China. Sa atin naman siguro, tama yung sabi ni Senator Ping, all we can do right now, hindi man tayo pwede makialam dyan, kundi bigyan ng legal assistance. Pero kay mga kababayan natin tatanungin, sabi nila, ginagantihan lang tayo ng China. Kasi, come to think of it, boss, titignan mo naman, anong makukuha naman natin mag-espiya tayo? What? Lulusubin natin ng China? What do we do? I mean, bobombahin natin. Wala tayong interest doon. Sila mas may interest sa atin. Mas kapanipaniwala naman na may huhulihin tayo dito. Kasi yung mga kababayan natin tatlo, anong gagawin? Anong gagawin? May makita lang mga weapons, equipment, etc., missile sites. Anong gagawin? Papasabugin natin? Wala. We don't have the capacity, capability. Dahil hindi tayo big army. We are very, very small and weak army in all of Southeast Asia. So how do you do that? Siguro pag malalaki, siguro US pwede, United Kingdom, Australia, New Zealand, Japan. Philippines hindi. So, medyo nakapagtataka lang. Pero kayo mga kababayan yung nagsabi natin, yung dalawa, gumaganti lang po yan siguro, sir. Sana mapakawalan nila yung kababayan natin. Salamat po. Guys, hanggang dito na lang po natatapos ang video ito. Kung meron po kayong komento or suggestion po, huwag po kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section. Hanggang sa muli, ito nga pala inyong Kuya Frank. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Hanggang sa muli, bye-bye!